Sa buhay, hindi natin alam kung kailan tayo susubukin ng tadhana. Ngunit paano kung ang pagsubok na ito ay dumating habang nakulong ka sa kailaliman ng karagatan, malayo sa anumang pag-asa ng kaligtasan? Matapos ang isang trahedyang pagbagsak, ang pakikipaglaban para mabuhay ay nagiging isang desperadong laban sa dilim at sa mga panganib na naghihintay sa ilalim ng dagat. Ito ang kwento ng mga pasaherong bumagsak mula sa himpapawid at ngayoy kailangang makipaglaban sa dagat para mabuhay. Sa gitna ng karagatan, bumagsak ang katawan ng isang babae sa tubig. Ilang segundo itong lumulutang bago biglang bumukas ang kanyang mga mata sa takot. Biglang nagising si Brandon na pagtanto niyang isa lamang itong bangungot. Siya ay nagtatrabaho bilang bodyguard ng anak ng gobernador, si Ava, at matagal nang bumabalot sa kanya ang matinding guilt dahil nabigo siyang protektahan ang ina ni Ava. Dumating si Brandon at Ava sa airport, kung saan sinalubong nila ang mga kaibigan ni Ava, sina Jed at Kyle. Magkakasama silang bibiyahe at halata ang pagkainis ng mga lalaki na kasama rin si Brandon. Ipinaliwanag ni Ava na hindi siya pinayagan ng kanyang ama na sumama kung walang kasamang bodyguard. Pagpasok nila sa eroplano, pumuwesto sina Ava at ang mga kaibigan niya sa likuran. Hindi maiwasan ni Ava mapansin na kakaiba ang bilang ng pasahero sa flight, napakakaunti nila. Pagkatapos nilang mag-take off, bahagyang yumanig ang eroplano at napansin ng lahat na may problema ang makina. Sinabi ng piloto na may mga ibong aksidenteng bumangga sa eroplano pero wala daw dapat ikabahala. Gayunpaman, biglang lumakas ang pagyanig at nasunog ang isa sa mga makina. Agad na inutusan ng piloto ang lahat na mag-seatbelt at ramdam ng mga pasahero ang takot para sa kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, may bahagi ng makina na natanggal at tumama sa gilid ng eroplano na agad pumatay ng isang pasahero. Nagsimulang lumipad ang mga gamit at nagkalat sa buong eroplano habang ang mga bag na nasa overhead compartments ay bumagsak at tumama sa ulo ng mga tao. Ang mga pasaherong hindi naka-seatbelt ay naitulak mula sa kanilang mga upuan at naihagis sa loob ng eroplano kahit na sinubukan nilang kumapit sa mga kamay ng iba para hindi matangay. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabiyak ang isang bahagi ng eroplano at lumikha ng malaking butas sa gilid nito na nagdulot sa maraming pasahero na tangayin ng hangin at mahulog patungo sa kanilang kamatayan. Isang pasahero ang pilit na kumakapit sa mga upuan pero hindi na kinaya ng bakal at bumagsak ang mga upuan kasama siya. Isang flight attendant ang nagtangkang tumulong sa isa pang pasahero ngunit nahulog silang pareho. Pagkatapos mawala ang karamihan ng pasahero, bumagsak ng mabilis ang eroplano at napunta sa karagatan. Agad itong pinasok ng tubig habang nasaksak si Brandon ng isang pirasong bakal. Dahil sa impact, tinulak ng mga upuan ang mga pasahero sa harap. Tuluyang lumubog ang eroplano sa loob ng ilang minuto at huminto lamang nang maipit ito sa ilalim ng dagat. Dahil sa pagkakaipit ng eroplano sa ilalim ng dagat, isang airlock ang nabuo sa likod nito, kaya buhay pa sina Ava, ang mga kaibigan niya, at si Danilo, ang flight attendant. Ngunit si Kyle ay may bali sa braso. Tahimik silang nakatingin sa tubig, nag-aalala sa mga kakaibang tunog na naririnig nila. Biglang lumabas si Brandon, dala sina Rosa at ang lola niyang si Mardy papunta sa ligtas na lugar. Tinanong ni Rosa ang tungkol sa kanyang lolo at napilitang sabihin ni Brandon na hindi na ito nakaligtas. Nagpanik ang grupo, kaya agad na nag-take over si Brandon bilang leader upang kalmahin sila. Ipinaliwanag niya na ligtas sila sa airlock para sa ngayon at kailangan nilang maghintay para sa mga rescuers. Sinubukan ni Ava tingnan ang cellphone niya pero walang signal sa ilalim ng dagat. Naisip niya na baka pwede silang lumangoy palabas dahil may butas sa eroplano, ngunit ipinaliwanag ni Brandon na mababa ang tsansa nilang makaligtas sa ganoong paraan kaya mas mabuting maghintay na lamang. Sinabi ni Danilo sa kanila na tiyak na tumawag ng tulong ang mga piloto bago ang pagbagsak. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Brandon na dapat silang magkaroon ng backup na oxygen para sa mga emergency. Sinabi ni Danilo na may 2 tangke ng oxygen sa likuran ng eroplano, ngunit nang tingnan niya ang mga ito, nakita niyang walang laman ang mga tangke. Sa puntong iyon, naaalala ni Mardy na may isang pasahero na may dalang medical oxygen tank, kaya't nag-volunteer si Brandon na lumangoy upang hanapin ito. Bago siya umalis, humiling si Mardy na dalhin ang sombrero ng kanyang asawa. Lumusong si Brandon at lumangoy sa pasilyo, tinitingnan ang mga pasaherong namatay sa kanilang mga upuan. Nakuha niya ang sombrero ng asawa at hindi napansin na may lumalangoy na bagay sa bintana.
Pagkatapos, natagpuan niya ang oxygen tank at kinuha ito bago niya tiningnan ang butas. Nagpasya siyang lumangoy pa upang maghanap ng iba pang bagay na pwede niyang dalhin, ngunit sa kanyang pagkabigla, bigla siyang inatake ng isang pating na pumasok sa butas. Agad na kinagat ng nilalang na ito si Brandon at nakipaglaban siya rito. Samantala, nag-aalala ang grupo dahil nakikita nila ang mga alon sa tubig na nagpapahiwatig na may nangyayari. Biglang nawala ang mga ripples at lumutang si Brandon sa ibabaw ng tubig. Sinasabing manatili sa likuran ang iba habang ipinapakita ang mga malubhang sugat sa kanyang katawan. Habang nahihirapan sa paghinga, inabot niya sa iba ang oxygen tank at ang sombrero bago siya humingi ng tawad kay Ava. Sa hindi inaasahang pangyayari, nahila siya pabalik sa tubig at nakita ng grupo ang buntot ng pating na lumabas habang kinakain si Brandon. Dahil sa takot, umatras ang grupo at nagtago sa area ng mga empleyado at nagkasundo silang maghintay gaya ng sinabi ni Brandon. Pagkatapos, inalok ni Mardy na alagaan ang braso ni Kyle. Sumigaw si Kyle sa sakit nang itulak ni Mardy ang buto pabalik sa tamang posisyon at gamit ang ilang makakapal na magazine at bandages, nag-improvise siya ng splint para dito. Sa labas, may helicopter na lumilipad malapit sa lugar para hanapin ang bumagsak na eroplano. Mayroon silang priority orders dahil alam nilang kasama sa mga biktima ang anak ng gobernador, pero sa ngayon, wala silang nakikita. Sa mga nakaligtas, narinig nila ang ilang mga tunog ng pag-ugong at ang eroplano ay gumalaw ng ilang segundo, nagpapahiwatig na maaari itong bumagsak muli anumang oras. Nagiging mas negatibo si Jed habang binubuksan ni Danilo ang oxygen tank na nakuha ni Brandon. Sa puntong iyon, nakita nila ang tubig na nagiging pula at ang mga tunog ay nagpapahiwatig sa kanila na ang mga pating ay pumasok na para kainin ang mga nalunod na katawan. Biglang nayanig ang eroplano at nakita nilang lumalangoy ang mga pating sa kanilang bintana na tumama sa iba't ibang bahagi ng eroplano habang sila'y gumagalaw. Si Rosa ay masyadong natatakot at sinabihan siya ni Ava na huwag mag-alala dahil sigurado siyang mahahanap sila ng mga rescuer. Patuloy na minomonitor ng grupo ang antas ng tubig at kinakalkula nilang mayroon pa silang 3 o 4 na oras bago umabot ang tubig sa likod. Pero patuloy nilang naririnig ang pag-ugong ng bakal at napapansin ang pagtagas ng tubig kaya't hindi sila sigurado kung kayang manatili ng eroplano ng ganoong katagal. Biglang nagsimulang bumagsak ang eroplano, dumudulas ito pababa at maraming bato ang nahuhulog hanggang sa muling ma-stuck ito. Sa kabutihang palad, nakakapit ang grupo at walang nasaktan. Pero ang bagong anggulo ay nagdudulot ng mas mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa loob ng eroplano. Hindi kasing solid ng kanilang inaasahan ang seabed, nagkasundo ang grupo na wala silang ibang pagpipilian kundi lumangoy palabas ng eroplano. Kailangan nilang makahanap ng paraan para ilihis ang mga pating. At sinabi ni Rosa na natutunan niya sa school na hindi gusto ng mga pating ang mga bula. Ngunit may problema pa rin tungkol sa kakayahan nilang huminga ng matagal. At biglang naisip ni Kyle na may mga pasahero na nagdala ng scuba equipment. Ipinaliwanag ni Danilo na ang mga ito ay nasa baggage hold at may hatch na makakapagbigay sa kanila ng access. Gayunpaman, marahil ay walang laman ang mga oxygen tank. Naisip ni Ava na maaaring maging kapaki-pakinabang pa ang natitirang scuba equipment pero sobrang pessimistic si Jed kaya't nagkunwari si Ava na kailangan niyang umihi at nagtago sa banyo kung saan nagkaroon siya ng breakdown habang naririnig ang pag-ugong ng eroplano. Sa labas, meron na lamang 15 minuto ng fuel ang helicopter. Sa mga sandaling iyon sa wakas ay nakakita sila ng mga parte ng eroplano na lumulutang-lutang kaya't tumalon sa tubig ang 2 diver para simulan ang paghahanap. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang eroplano at nang lumapit sila, nagsimula ang grupo na gumawa ng mga senyas sa bintana. Lumangoy ang isa sa mga diver papunta sa butas habang ang isa ay lumapit sa bintana para ipaalam sa mga survivor na okay na ang lahat. Biglang lumitaw ang pating sa likod niya at hindi ito napansin ng diver kaya't sinubukan ng grupo na warningan siya. Lumingon ang diver ngunit walang nakita. Pero nang tumingin siya muli sa eroplano, bigla siyang nahila pababa ng pating at napatay. Matapos marinig ang maraming ingay sa itaas ng eroplano, tumingin ang grupo sa bintana at nakita ang binti ng diver na lumulutang palayo. Naalaala ang isa pang diver, sinuri ng mga survivor ang koridor, ngunit walang lumitaw kaya't inisip nila na patay na rin ang lalaking iyon. Sa labas, halos maubos na ang fuel ng helicopter kaya't wala na silang magawa kundi umalis. Sa kabutihang palad, mayroon silang mga coordinates at may backup na paparating. Sabi ni Ava na kung patay na ang isa pang diver, maaari nilang kunin ang oxygen tank nito. Tumingin siya sa ilalim ng tubig at napansin ang isang anino, pero hindi niya ito masiguro. Sinubukan ni Jed na lumapit sa pamamagitan ng pagtayo sa mga upuan, ngunit nadulas siya at nahulog sa tubig.
Nag-alala ang grupo dahil hindi nila makita si Jed, ngunit lumutang siya na tumatawa dahil nagpa-prank lang pala siya. Gayunpaman, mabilis siyang natagpuan ng pating. Habang nagsusumikap si Jed na makawala sa atake ng pating, lumapit ang grupo para hawakan ang kanyang mga braso at hilahin siya. Sa kasamaang palad, natuklasan nila na nawawalan ng binti si Jed, kaya't sinabihan ni Mardy si Rosa na tumayo sa likod ng kurtina habang ginagamot niya ang sugat. Gumamit si Mardy ng ilang seatbelt para gumawa ng tourniquet at matigil ang pagdurugo. Umiyak si Jed nang malaman niyang hindi na siya makakalahok sa anumang triathlon. Pero determinado pa rin na makaalis sa lugar na iyon, nagboluntaryo si Ava na maghanap para sa scuba equipment. Binuksan ni Danilo ang hatch at natuklasan nilang puno rin ng tubig ang baggage hold, pero nag-dive pa rin si Ava. Gumamit siya ng flare para makita ang paligid. Nahanap niya ang scuba equipment pero bigla siyang natakot sa isang octopus nang sabay na mawala ang flare. Nagsimula ng mag-alala ang iba nang makita nilang walang ilaw, pero sa kabutihang palad, bumalik si Ava na may dala ng kagamitan. Binuksan ng grupo ang mga bag at nakakita sila ng mga diving suit at mask, pero 4 lang ang nakuha. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang isang bagay na tumama sa eroplano at nagmadali silang tingnan ang bintana, pero walang diver na nakita, kaya tiyak na pating iyon. Pagbalik nila sa loob, natuklasan nilang patay na si Jed. Sa desperasyon, sinubukan ni Ava na magsagawa ng chest compressions, pero hinila siya ni Mardy pabalik upang makita ang katotohanan. Biglang nag-slide ulit ang eroplano, ngunit sa pagkakataong ito, huminto ito ng mabilis dahil naputol ang cockpit at naging anchor ito. Mas mabilis na umaakyat ang tubig, kaya kailangan nilang makaalis agad. Naalala nila ang fun fact ni Rosa, kaya't nagplano silang gamitin ang maliliit na oxygen canister mula sa emergency masks upang maglabas ng mga bula para sa mga pating. Pero may problema pa rin sa distansya ng paglangoy at si Kyle ay nag-breakdown, inamin ang isang aksidente sa pagkabata na nagdulot sa kanya ng trauma. Gayunpaman, sa mga nakaka-inspire na salita ni Ava at Rosa, pumayag siyang subukan. Kinuha ni Ava ang lahat ng oxygen masks na mahanap niya nang hindi lumulubog masyado sa tubig. Patuloy na umuuntog ang mga pating sa eroplano at mukhang bibigay na ang kisame. Nagsimula nang magbihis ang grupo at nag-volunteer si Mardy na wag na mag-diving suit dahil sa kanyang edad, malamang ay pababagalin lamang niya ang lahat. Matapos ang isang huling pamamaalam kay Jed, sumisid na sila sa tubig. Napansin nilang unti-unting nagsisimulang mag-slide ang cockpit nang biglang nahulog ito sa kalaliman ng dagat na nangangahulugang malapit na ring bumagsak ang isang parte ng eroplano. Humiling si Mardy kay Ava na siya ang unang lumangoy at isama si Rosa. Sinimulan ng mga babae na lumangoy sa koridor, ngunit natagpuan nilang hinaharangan ito ng isang pating, kaya't agad silang nagbukas ng oxygen canister upang takutin ito. Nang maklear na ang daan, nagpatuloy sila. At hindi nagtagal, sumunod rin sina Kyle at Danilo. Pinapanood ni Mardy ang mga kabataan habang unti-unting tumataas ang tubig sa loob ng eroplano. Alam niyang hindi na siya makakasunod, kaya't nanatili siyang naghihintay na muling makasama ang kanyang asawa. Sa puntong iyon, biglang nanlumo si Kyle at bumalik upang ilabas ang kanyang ulo sa natitirang parte na may hangin. Sinubukan ni Danilo na bumalik para sa kanya, ngunit biglang lumabas ang isang pating mula sa baggage hold at inatake si Kyle, na napatay sa loob lamang ng ilang segundo. Nagmamadali si Danilo na lumangoy patungo kina Rosa at Ava, na natagpuan ng patay na diver at kinuha ang kanyang tangke ng oxygen upang makahinga. Pagkatapos, ipinadala ni Ava si Rosa at Danilo sa butas kasama ang tangke. Ngunit nang siya naman ang aalis, isang pating ang humarang sa kanyang daan. Lumangoy si Ava pabalik at napahinto. Pumasok ang pating nang hindi siya namamalayan. Sa kasamaang palad, tinamaan ng buntot nito ang kanyang maskara. Nang makita niyang maraming pating na lumalabas mula sa butas, agad siyang nagdesisyon na lumangoy patungo sa unahan. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang eroplano ng mas mabilis at ang pressure ng tubig ay pumipigil sa kanyang paggalaw. Pero sa kabutihang palad, nakakapit si Ava sa mga upuan at unti-unting nakalusot na nagawang makalabas sa harapang butas bago pa man bumagsak ang eroplano sa kailaliman. Ngayon, maaari na siyang magsimulang lumangoy patungo sa ibabaw. Hindi nagtagal, nauubusan siya ng hangin at nawalan ng malay. Tumigil ang kanyang katawan sa paglangoy, ngunit sa kabutihang palad, itinulak siya ng mga floaties pataas. At pagdating niya sa ibabaw, mabilis siyang nakahinga at agad na nagising. Natigilan si Ava nang hindi niya makita ang ibang mga kasama. Pero sa mga sandaling iyon, dumating ang mga helicopter at sa wakas ay nahatak siya mula sa tubig. Nandoon na sina Danilo at Rosa na naligtas na rin. Nang tanungin ni Rosa si Ava tungkol sa kanyang lola, masakit na sinabi ni Ava ang masamang balita.
Bilang huling pamamaalam sa kanyang mga lolo't lola, itinapon ni Rosa ang kanyang paboritong laruan sa tubig bago siya tuluyang natulog sa mga bisig ni Ava. Sa pelikulang ito, nasaksihan natin kung paano ang pagsubok ay hindi lamang nagiging hadlang, kundi isa ring pagkakataon para tuklasin ang ating tunay na lakas at pagkatao. Sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, natutunan nilang magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Ikaw, kailan ka huling napilitang lumaban kahit parang wala ng pag-asa? Anong aral ang natutunan mo mula sa inyong karanasan? Ibahagi mo sa amin sa comment section at sabay-sabay tayong matuto mula sa mga kwento ng buhay. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.